Ilang establishmento na sa Tehran ang nakabalik sa operasyon matapos ang napagkasunduang ceasefire ng Iran at Israel. Sa kabila nito, siniguro naman ng pamahalaan ng Pilipinas na tuloy-tuloy pa rin ang repatriation activities para sa mga Pilipinong nais lisanin ang gulo sa Middle East. Narito si Alvin Pelobelio para sa report. Balik operasyon na ang ilan sa mga establishmento sa Tehran matapos magkasundo ang Iran at ang Israel ng tigil putukan. Ito ang inihayag ng Department of Foreign Affairs kasunod ng ceasefire na napagkasunduan ng Tel Aviv at ng Tehran. Our ambassadors in both countries are reporting a return to normalcy. So you have people going back to Tehran, stores opening again, commercial establishments. Gayunpaman, patuloy ang repatriation program ng pamahalaan sa mga Pilipinong humiling na mailikas sa gitna ng giyera sa Middle East. Katunayan, inaasahan ng pamahalaan ang pagdating ng mga susunod na batch ng mga repatriates mula sa Jordan, Israel, Iran at sa Lebanon sa mga susunod na araw. May mga Pilipino na rin daw na nagsisibalikan sa kanilang trabaho. Kahit epektibo pa rin ang tigil putukan sa Middle East, pinag-aaralan pa raw ng gobyerno kung ibababa sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa mga bansa sa Middle East, partikular na sa Iran at sa Israel. Pero posible raw ito depende sa assessment ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv. Our ambassador is reporting right now there's no... Yeah. For Israel, sir, there is already a recommendation to lower it to alert level 2, but we still have to get the approval of the secretary. The recommendation came from The Tel Aviv, but for Tehran, none yet. Hindi na rin daw kinakailangan pa ng pressure para matugunan ang pagpapapasok ng mga humanitarian aid sa naturang bansa. Sa halip, nananatili raw ang posisyon ng Pilipinas na kailangang maresolba ang sigalot sa pamamagitan ng mapayapang paraan. We stick to our position that we support all efforts for bilateral and also as well as multilateral efforts to come up with a more solid and consistent and stable peace in the Middle East. I think we're hopeful that this ceasefire will hold because everybody is thinking about peace. We've experienced it in a few days ago, how difficult it was for our people in the Middle East and also all over the world. Hangad daw ng DFA na magkaroon ng kapayapaan sa Middle East para na rin sa kapakanan at seguridad ng nasa mahigit 2.1 million na Pilipino sa rehiyon, kasabay ng pag-asang magtutuloy-tuloy pa ang pagpapatupad ng ceasefire sa Middle East. Has been already welcome this ceasefire. Anything in the Middle East is always fragile, and that's why we don't lower the level just then. But then again, it always happens within Israel and its neighbors, and whenever there's an end to the conflict, tumatagal naman until the next one. We hope this doesn't happen in this case. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.